Altogether, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets. In these last days, He has spoken to us through the Son. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Happy New Year, my dear brothers and sisters. Ngiti naman po tayo, baka isang taon tayong nakasimangot. It is New Year, and there is no better way to start the New Year than by gathering and by celebrating the Eucharist. And as we celebrate this Eucharist, our hearts are full of gratitude and hope. Gratitude because we want to thank God for the past year. We want to thank God for 2025. Para po sa ilan sa atin, siguro ang 2025 ay isang masaya at mabiyayang taon. Kaya dapat lang magpasalamat sa Diyos. Para sa ilan sa atin, siguro yung 25 naging challenging, naging mahirap, naging mabigat. Pero kahit na ganun, narito pa rin tayo ngayon. Kaya kailangan pa rin magpasalamat sa Diyos. For everything that happened in 2025, we are here to thank God. Kaya sa misang ito, tinatanong po tayo, ano ang ipinagpapasalamat mo sa Panginoon sa nakalipas na taon? But aside from gratitude, our hearts are also full of hope because the new year gives us hope. Sa bagong simulang ito, binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. And so we also ask ourselves today, what are you hoping for in 2026? Ano ba ang inaasahan natin sa bagong taong ito? May nagsabi po na habang tayo'y tumatanda, yung ating mga inaasahan at mga gusto sa buhay, nagbabago din. Siguro nung tayo'y bata-bata pa, ang gusto natin, pera. Magkaroon ng maraming properties o maraming investments. Gusto natin position sa trabaho. Gusto natin maging famous, maging popular. Kadalasan sa mga kabataan, yan ang ating gusto. Yan ang ating inaasahan.
Pero habang tayo'y tumatanda at nagmamature, nagbabago na rin. Sa marami sa atin, siguro ang gusto na lang ngayon, peace. Mapayapang buhay. Mapayapang pamilya. Mapayapang puso. Sa marami sa atin, yan na lang. Kahit na walang masyadong pera, basta mapayapa ang buhay. Yan ang ating inaasahan. And as we celebrate the new year, the church also places to us a single word and a single desire. That is peace. For the church, January 1 is not just New Year's Day. January 1 is also the World Day of Prayer for Peace. Pandaigdigang araw ng pananalangin para sa kapayapaan. And today we also honor the Blessed Virgin Mary as the Mother of God, the Mother of Jesus, who is the Prince of Peace. And so Mary is also the Mother and the Queen of Peace. Sa araw na ito, kung meron sana tayong iisang panalangin, hindi lang para sa ating sarili, hindi lang para sa ating pamilya, kundi para sa ating bansa at para sa buong mundo, sana magsama-sama po tayong manalangin para sa kapayapaan. Our gospel this new year brings us to Bethlehem. At that moment when the shepherds arrive at the manger. Kung maaalala po natin, nung Christmas Eve, nung isilang si Jesus, may anghel na nagpakita sa mga pastol. At sabi nung anghel, pumunta kayo sa Bethlehem. Doon isinilang ang manunubos, ang tagapagligtas. And this is the sign. You will see a baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Pagkatapos nagkaroon ng maraming anghel sa kalangitan na umaawit, "Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will." Kaya yung mga pastol pumunta sa Bethlehem, at yung ebanghelyo natin ngayon, yung kanilang pagdating sa Bethlehem. And what do they find? What do they find? They found not an ideal place for the baby, for the Savior to be born. They found a place that is not clean. They found a place that is messy. They found the place where Jesus was born as not the ideal place for any baby to be born. And they found the stable not the ideal place for a newborn to sleep. Dapat sa isang palasyo isinilang ang isang tagapagligtas at Mesiyas. Pero bakit sa isang sabsaban lang? There is even no security, no protection, no comfort. But even then, the shepherds found peace. Why? Because Jesus is there. My dear brothers and sisters, this is what peace is all about. Peace does not mean that everything is in order. Peace does not require ideal conditions. Peace is where Jesus is. Even if life is messy, even if life is uncertain, even if life is far from ideal, for as long as Jesus is there, there is peace.
Kaya wag po nating sasabihin na magkakaroon lang ako ng kapayapaan kapag panatag na ang aking buhay, kapag secured na ang aking kinabukasan, kapag magkakasundo na ang aming pamilya, kapag wala na akong kaaway. Kahit na may alitan, kahit na may problema, kahit na hindi malinaw ang kinabukasan, kahit na mabigat at kumakayod tayo sa ating buhay, kung alam nating kasama natin si Jesus, pwede tayong magkaroon ng kapayapaan. Have you experienced that, my dear brothers and sisters? That even if you have problems, you feel that you are still at peace. Kahit na nahihirapan sa buhay, pero nakakatulog ka naman ng mapayapa sa gabi, may kapayapaan ka. Kasi alam mo, kasama mo si Jesus. Where Jesus is, there is peace. And today, my dear brothers and sisters, we pray for peace in the world. The world needs peace. Ilang bansa ang nagdidigmaan, ilang bansa ang nagkakaroon ng problema, kailangan ng kapayapaan. We pray for peace in our own country. Alam naman po nating lahat ang mga issues ng ating bansa, kailangan natin ng kapayapaan. Let us pray for peace in our communities, in our neighborhood. Ilang magkakasama sa trabaho ang may alitan, hindi nag-uusap, hindi nagpapansinan. Ilang magkakapitbahay ang nagsisiraan. Kailangan natin ng kapayapaan. We pray for peace in our own families. Minsan sasabihin natin, mapayapa naman ang pamilya ko. Oo, mapayapa, kasi hindi nag-uusap. Hindi nagpapansinan, hindi nagkikita, kaya mapayapa. Pero yun ba ang tunay na kapayapaan? Let us pray for peace, especially of our hearts and our lives. Because the truth is, my dear brothers and sisters, peace starts in the heart. There is a song that says, "Let there be peace on earth, and let it begin with me." Kung gusto natin ng kapayapaan, sa atin magsisimula ang kapayapaan. Another song says, "The confusion around are mere reflections of what's within." Kaya kapag walang kapayapaan sa kapaligiran, malamang wala ring kapayapaan sa ating puso. Kaya nawawalan ng kapayapaan sa kapaligiran kasi walang kapayapaan sa ating buhay. And so let us strive, as we pray for peace, let us strive to have peace in our hearts and in our lives. Maging mapayapa nawa ang ating puso. At paano pong mangyayari yun? We can have peaceful hearts if we are at peace with God. St. Paul in our second reading today tells us that Jesus came in order to reconcile us with God, so that we are no longer slaves, but children of God. Kaya sana mapayapa ang ating ugnayan sa Diyos. At mangyayari lamang po yun kapag walang nakaharang na kasalanan sa ating ugnayan sa Diyos. Pag marami tayong kasalanan, marami din tayong guilt feeling. At kapag marami tayong guilt feelings, wala tayong kapayapaan. Be reconciled with God and you will have peace. Be also at peace with others.
We can be at peace with others if we know how to forgive. Magpatawad ka sa mga nakagawa ng hindi tama sa iyo. Magpatawad ka sa mga taong nakasakit sa iyo. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Humingi ka rin ng tawad sa mga taong nasaktan mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Alisin mo sa puso mo yung galit, hinanakit, sama ng loob, tampo, inggit at selos. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Maging mabuti ka, maging mapagbigay, maging makatotohanan, mabuhay ka ng matuwid. Walang itinatago, walang inililihim, at magiging mapayapa ang iyong buhay. Be with Jesus. Live your life according to the will of Jesus, and you will always be at peace. Yan ang panalangin natin ngayong bagong taon. Si Jesus na Emmanuel, the God with us, ay palaging kasama natin para bigyan tayo ng kapayapaan. Huwag sanang mawala sa isip natin yon. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto ng taong ito, kasama natin si Jesus. Kaya tayo'y pwedeng maging mapayapa. In my last year in the seminary, bago po ako gumraduate, my last apostolate, yung huling-huling apostolate namin, ay exposure sa isang rural area. At sinabihan kami na ang aming apostolate for 1 month ay makikitira kami sa iba't ibang communities sa Palawan. Nung malaman namin sa Palawan kami i-assign at titira kami doon ng 1 month, namili kami ng mga pang-beach. Siyempre, Palawan yan, no? So, talagang isang bag ang bit-bit ko na talagang beach shorts, no? Talagang lahat ng pwede kong gamitin sa beach. Pagdating namin sa Palawan, binigay na yung mga assignments namin kung saan community ka mapupunta at makikitira, makikipamuhay ng 1 taon. At yung na-assign sa akin ay ang pangalan po ng barangay ay Barangay Napsan, na nasa bundok, walang dagat. Kaya yung aking mga binili ng mga pang-beach, iniwan ko na lang sa Puerto Princesa City at nagdala na lang ako ng backpack, isang konting damit na lang dun sa bundok. Napsan is just 50 or so kilometers from Puerto Princesa City. But it took us 5 hours to go there. Kasi po rough roads. Yung jeep na sinakyan namin na punong-puno ay dumaan sa 2 ilog at na-flat ng ilang beses. Pagdating namin doon sa Napsan, wala palang kuryente. Mahirap ang buhay. At na-realize namin 1 buwan na ganito ang buhay namin. But after living with the community, after a few weeks, we have found them to be at peace. Yung kanilang buhay umiikot sa kanilang kabuhayan, sa kanilang pamilya, at sa simbahan. Napakapayapa ng kanilang buhay. Masaya sila sa simple at mahirap nilang buhay. One time, sabi ng aming parish priest doon, darating si Bishop, magmimisa sa kabilang barangay dahil fiesta sa kabilang barangay, kaya sasama tayo. Hindi naman namin alam na yung kabilang barangay, bababa kami ng bundok ng 1 oras, sasakay sa bangka ng 2 oras para marating yung kabilang barangay, Barangay Apurawan. So nasa bangka po kami, si Bishop at yung ilang pare nasa may bandang harapan, kami mga seminarista nasa gitna, at may mga lay leaders na kasama kami sa likod ng bangka. Maliit lang yung bangka, pero may motor naman.
Bago kami umalis, sabi ng lay leader, magdasal na po tayo. Kaya nagdasal na kami, at pagkatapos namin magdasal, nagsimula na kaming maglayag. Nung nasa kalagitnaan na kami ng dagat, ang lakas ng alon. Sobrang lakas. Kaya pinatay ng bangkero yung makina ng bangka. Kasi daw mas safe na sumabay na lang sa alon. Kaming mga hindi sanay sa ganung mode of transportation ay kinakabahan. At a certain point, sabi ko doon sa mga kasama naming lay sa likod, sabi ko, makakarating ho ba tayo ng ligtas? Sabi sa akin, ganito brother, pag sumigaw kami ng talon, talon tayong lahat, tas lumangoy ka na lang kung saan marating na lupa para maging ligtas ka. Naku, namutlaho kami sa takot. Tapos nagtawanan silang lahat at sabi nila, okay lang brother, ganyan talaga. Hindi ba nagdasal naman tayo? Iingatan tayo ng Panginoon. Napahiya pa kami na kami mga seminarista ang takot na takot, sila nagtatawanan pa. Pero hindi po talaga biro yung experience na yon. Hindi ko na uuliting sumakay sa ganung bangka na ang laki talaga ng alon, ang lakas ng hangin. My dear brothers and sisters, today we pray for peace. And there can only be peace if Jesus is present. Let us ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, the Mother of Peace. And let us pray that the blessing that we heard in our first reading today be ours on this first day of the new year and every day of 2026. May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look kindly upon you and give you peace.